Hi guys! Katuloy nga pala ito ng last mini vlog ko. Ganap pa nga din ito nung kumuha kami ng talaba at mga shell. Hindi ko nga natapos nakaraan dahil nga bumibigay yung lalamunan ko. Busy pa nga din ang lahat. May nag-iihaw, may nangunguha pa din ng shell at mga talaba. May nanguhuli nga din ng isda. Dito pala yan ang asawa ko at tignan nyo, napakadami na nilang nakuha na talaba, isang timba na. Dahil nga vloggeries tayo ay videohan natin. Charis. O diba, ang lalaki ng mga nakuha nila. At talagang gusto ko yung lasa ng talaba nila dito. Safe na safe kainin kahit hilaw kasi malinis pa talaga yung dagat nila dito. Umahon na nga kami ulit para kumain dahil nakakapagod din. Nag-i-enjoy nga ako kumuha ng mga shell kaso nga lang pag uwi sa bahay ay masakit sa katawan. O hindi lang talaga ako siguro sanay. Si Samira nga at Guinevere ay nagutom na ulit at saka mga nilalamig na dahil kanina pa din nakababad. So ayan guys, nagtry nga din ako mag-ihaw ng shell. Ang tawag nga nila sa shell na yan dito ay upyang. Yung bahay nga niya ay may buhok-buhok. Pero isa yan sa pinaka-paborito kong shell nila dito. Medyo makunat nga yan pero malinamnam. Gustong-gusto ko yung lasa lalo na pag kinikilaw. Diyos mio, habang nag-voice over nga ako ay naglalaway ako, parang gusto ko na ulit kumain ng ganyan. Hay nako, napakasarap talaga niyan, lalo't kakukuha lang talaga sa dagat. Pagkatapos nga namin kumain ay bumalik na kami ulit sa tubig para kumuha ulit ng mga shell. Bali ang mga nakukuha naming shell dyan ay aniit at saka barisara. Binubungkal ko nga lang sila sa buhangin gamit yung kamay ko kaso nga lang masakit. Pero kaya rin naman kasi nakakasatisfy pag nakakuha ka. Pero yung mama ng asawa ko ay napakadaming nakukuha kasi gumagamit siya ng salandra or yung screen na hawak niya. Ayan, halo-halo na yung nakukuha niya, iba't ibang shell na. Napakasarap nga nan igisa tapos lagyan ng dahon ng malunggay or dahon ng ampalaya. Sabaw pa nga lang ay ulam na tapos manamis-namis pa yung shell kasi kakukuha lang. Sa mga oras na nga iyan ay pataas na yung tubig, pahapon na rin kasi mag-high tide na. Nakaka-enjoy nga kumuha ng shell lalo na't nakikisama yung haring araw, nagtatago sa mga ulap, hindi gaanong mainit. Pati nga yung tubig ng dagat ay medyo maligamgam kaya hindi kami nilalamig. Heto ang si Samira, kung kailan malalim na yung tubig saka na siya nag-i-enjoy, samantalang kanina na ang babaw-babaw iyak nang iyak siya kasi natatakot daw siya. Kanina kasi pagdating namin ay hanggang tuhod na lang yung tubig, ngayon ay hanggang bewang niya na. Pero tignan nyo naman, hindi na siya natatakot. Niloloko nga siya, sabi nga ng mga tita niya ay uwi na daw kami pero ayaw pa niya daw. Maya-maya nga ay lumapit si Kuya Seifert na sugat nga daw siya ng talaba. Pero wala namang bago dahil tuwing uuwi kami pagbakasyon dito ay lagi naman siyang nasusugat dahil ginagawa niya kasing swimming pool dito pero hindi naman dapat dahil maraming nakakasugat na talaba. Akala ko nga kung anong pinupulot ng aking asawa dyan ay plastic pala. Mapadagat man o mapailog ay ganyan talaga yung asawa ko, namumulot talaga siya ng plastic na pakalat-kalat at nilalagay niya sa malayo. Sa mga oras na nga iyan ay pauwi na rin kami at masyado nang mataas yung tubig. Mahirap na kumuha ng shell. At hapon na din para hindi kami abutin ng dilim sa daan. Ganito nga lagi ang routine namin tuwing umuwi kami dito sa probinsya ng asawa ko. Hindi makukumpleto ang bakasyon namin pag di kami nakapunta ng ilog or sa dagat. Ayan, para kaming mga basang sisiw. Diyos mio. Naglakad nga kami ng kaunti dahil hindi na makakaahon yung tricycle namin dahil nga puro shell lahat ng dala namin, mabibigat, baka hindi na makaalis yung tricycle. Bago nga kami tuluyang umuwi ay pumunta muna kami sa pagawaan ng asin. Bibili kasi yung mama ng asawa ko pang benta at may sari-sari store din siya sa bahay nila. Hindi nga ako sigurado pero parang iba sila gumawa ng asin dito. Niluluto ata nila. Bali dyan nga sila gumagawa. Naabutan nga namin si kuya na hinahalo-halo niya. At haya naman yung pwede nang bilihin. Maganda nga din yung asin para lang din yung asin namin sa Pangasinan. Ma-share ko na nga lang pala sa inyo guys na seller kami ng expanded and perforated, available in stainless and BI. Direct kami sa factory kaya sakto sa presyo at makakasigurado kayong good quality ang marireceive yung item. Pwedeng gamitin ito sa screen door, windows, dryer, speaker, kalkal, motor pipe or tambucho, filter, organizer, cage, commercial at marami pang iba. Available din po ang magpa-laser cutting ng stainless BI at acrylic. Pwede din po mag-order ng plain sheet, metal at acrylic. Pwede din po kayo magpakat ng laser cutting, engraving at bending. Available in different sizes. Customized cut is available din guys. High quality materials for a quality finish. Kaka-open lang po pala ng shop namin sa Shopee. Kaya guys, Bekheneman, order na. Para po sa unang 5 makakapag-checkout sa shop namin sa Shopee ay makaka-receive po ng freebies. Kaya guys, link in my bio. Pwede din po kayong mag-direct PM sa akin para sa mas mabilis sa transaction. Ilalagay ko na lang po yung cellphone number ko sa comment section.